Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? Ngayong araw nga pala is Wednesday, araw ng mga manggagawa. Holiday ngayon, May 1, Labor Day. So malaya tayo ngayong araw. Makakapaggala-gala. Pupunta lang kaming Mabini, Batangas. At ihahanap namin ng boarding house ang aking kapatid dahil siya ay mag-aaral sa Mabini, BSU Mabini. Yan. Kasama namin ay ang tatay at nanay at ang kapatid ko. Grabe ang init na. Time check, it's 8:42. Para sa mga magra-ride nga pala dyan mga friends, magbaong kayo ng tubig. Stay hydrated lang tayo lagi mga friends kung malulupet, para healthy tayo, wala tayo maging aberya. First time ko makakapunta ng Mabini, Batangas. May gusto akong puntahan lugar doon kaso hindi namin mapupuntahan ngayon. Gawa ng kami maghahanap ng boarding house, hindi naman kami maggagala. May gusto akong puntahan lugar doon yung campsite, yung Gulugod Baboy. Sana sa susunod mapuntahan ko yun. Ay, holiday nga pala, wala rin silang pasok. Sana may pasok ang motor trade. Babayad pa ako sa motor ko, hindi pa ako nakakabayad nga pala. Munti ko pang makakalimutan, hanip na yan. So ngayon titingnan lang natin ang kalsada ng Mabini para ma-familiarize tayo pagpunta natin doon. Chill ride si kuya. Nasa inner lane pa. Ayos yan kuya. Pag na-regulate dito yung yung regulations na bawal na yung mga mababagal sa inner lane, huli ka. Sana makauwi kami ng maaga. Magbabayad pa ako sa motor. So yung mga friends, may gusto lang akong pag-usapan. May gusto lang ako i-share. Gusto ko lang i-share kung bakit or ano naisip ko at ba't nag-umpisa ako mag-motovlog, no? Naisipan ko mag-vlog, ganyan, vlogging. Syempre, unang-una, magpa-plastikan pa ba naman tayo din Unang-una, syempre, gusto kong magkaroon ng kahit konting passive income, no? Kahit konting-konti lang naman talaga, kasi okay naman yung sinasahod ko sa akin ko ang kumpanya, sa akin pinagtatrabahuhang kumpanya. Okay naman yung sahod ko doon, and annually meron namang increase. So masaya ako sa pinagtatrabahuhan ko, pero syempre kailangan din kasi natin na kahit konting sideline, konting passive income. So nag-i-invest lang din ako para baka sakali na magkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng okay na passive income dito sa YouTube at saka sa pagbababuya namin. So isang factor yun kung bakit nagumpisa din ako mag-motovlog. Isang factor yun kung bakit ako nagumpisa mag-vlog. And yes, thank God, after 1 year na pagtsatsaga, na-monetize yung channel natin. Syempre masaya ako nung na-monetize kasi parang isa sa mga goal ko kaya ako nag-vlog para yun nga, magkaroon ng passive income. And kumikita naman na siya as of now. Maliit pa yung kita natin pero okay na siya. Parang ginagawa ko lang siyang ipunan. Para nagiging bangko siya para nag-iipon ka din ng barya-barya araw-araw. Tapos nakakatuwa din kasi nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko na to. Kahit minsan-minsan lang din ako mag-upload, hindi ako regularly nag-upload, masintahan lang, ganyan. Tsaka pag may gala lang, pag nakakaalis lang ako ng bahay, hindi ako masyado nakakapag-upload. Pangalawang dahilan kung bakit ako na-inspire mag-motovlog, natutuwa ako sa mga napapanood ko, yung mga travel vlog na napapanood ko, kina Idol Sep TV, mga yan, sila Idol Reed, yung mga idol ko yung mga yan sa pagmumotovlog tsaka ang successful nilang YouTuber talaga, kaya na-inspire din ako na magmotovlog.
na mag-travel vlog, ganyan. Hindi pa lang ako mapag-travel ng sagad-sagad kasi gusto ko pag nagta-travel ako kasama ko yung aking my loves. Hindi pa naman siya pwede. Kaya tsaga-tsaga lang muna ako sa ganito. And hopefully one day ma-meet ko sila in person. Yung mga nakapag-inspire sa akin mag-motovlog. Marami kasi ako napapanood na na motovlogger na gusto ko makita in person kasi sila talaga yung dahilan kung bakit nag-umpisa ako mag-vlog. At number 3 is yung memories. Gusto kong i-store yung memories ko na hindi napupuno ang aking na hindi napupuno yung aking storage sa PC. Grabe kumain ng storage ang files ng GoPro. Grabe, isang salin ko minsan 100 gig mahigit. Grabe, laki. Kaya kino-compile ko siya, ine-edit ko siya at ina-upload natin sa YouTube. Syempre for content na rin. Marami kasing memories na masarap balik-balikan na naka-video. Kasi pag picture lang, syempre maganda rin naman pag picture lang. Yung upload ka lang ng picture. Pero pag video, iba yung dating. Talagang maaalala mo lahat. Lalo na kung yung gusto mong alalahanin is recorded. Yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit nagganito ako, nag-video ako. Nakakatawa rin kasi yung mga yung minsan nagbabrowse ako sa mga video ko, tapos may makikita ako na upload ko 1 year ago or mga 8 months ago, ganyan. Makikita ko na ay may ganito pala kaming ginawa noon. Pumunta pala kami dito sa lugar na yun, di ba? Nakakatuwa kasi dati nakalimutan mo na, tapos papapanood mo. Parang nakakatuwa lang din balik-balikan yung mga ganong video. Gaya nito, itong moment na to, pagdating ng panahon, mga 5 months pataas, babalik-balikan ko na lang din to. Kasi madalas pinapanood ko rin talaga yung mga nakaraan kong video, lalo na yung mga gala-gala. Pag namimiss ko gumala, kunyari nasa bahay lang ako tapos hindi ako makagala, nanonood ako ng mga video ko na ako naggagala. Minsan nawawala na yung pagkamiss ko sa paggagala pagka napanood ko yung mga video ko. Kasi parang nakaka-enjoy din panoorin eh. Kahit ikaw mismo yung gumala, tapos ikaw rin yung nanood. Ang weird lang panoorin yung sarili mo, gawa naririnig mo yung sarili mong boses. Minsan nakakatawa, minsan ang awkward, minsan nakakatawa, minsan nakaka-amaze. Ganon, iba-iba. So number 4 naman na dahilan ko is ayoko masayang yung pinag-aralan ko dati na 2 years na multimedia. Kasi dalawa po ang diploma ko. Para po sa hindi mga nakakaalam, dalawa po ang aking diploma. Yung isa po hindi ko nagagamit. Kasi para nawala po kasi ako sa field ng multimedia nung nag-IT ako eh. Parang nawala talaga siya sa routine ko. So gusto ko lang siya ibalik kasi na-enjoy ko rin naman yung paggagawa ng mga graphics, ng mga tawag dito, video, ganyan. Na-enjoy ko rin kasi, and para magbunga rin naman yung mga pinag-aralan ko dati kasi sayang din naman yung in-invest ng tatay ko dun kung hindi ko magagamit, diba? So yun, ginamit ko lang dito pag-edit ng video, paggawa-gawa ng thumbnail, pag-posting sa Facebook, ganyan. So hindi ko naman talaga siya totally na masyadong kinakarir. Ine-enjoy ko lang talaga para ayun, maramdaman nyo rin na nag-e-enjoy rin naman ako sa ginagawa ko. Hindi ako yung talagang super grind, pero nag-grind din naman. Hindi lang talagang batak na hindi kagaya ng iba na yun na yung pinagkakabuhayan. So hindi ko rin naman kasi masisigurado kung kapag kumikita na ako dito ng maganda lilipat titigil na ako sa pagtatrabaho. Hindi naman siguro. Gusto ko rin kasi yung tipong ma-experience, ma-promote, ganyan, ma-experience na maging manager. Maging manager, I mean gusto ko rin na na magtrabaho rin habang ganito, nag-e-enjoy, parang work and life balance. So dito ko na lang din talaga binabaling yung attention ko pagka hindi ako nagtatrabaho.
Gaya nito, holiday ako, so motovlog is the key. Tsaka ang saya din naman mag ganito eh, hindi nakakainip. Tapos meron ka pa magiging bagong kaibigan, yung mga susuporta sa'yo, makikita mo sila, ganyan. Nakakatawa rin makareceive ng mga comments, na mga suggestions, ganyan, and criticisms para ma-improve ko pa yung mga motovlog ko, ganyan. So medyo maraming dahilan kung bakit nawili ako mag ganito. Hindi naman ako naghahangad na yumaman kagaya ng mga nung iba. Pero kung yun yung will ni Lord, wala akong magagawa doon. Tanggapin natin. Kung yun ay ibibigay ni Lord, tatanggapin natin, 'di ba? Siguro hindi pa lang para sa atin ngayon, baka sa mga darating na panahon. Pero kung ibibigay niya, di tatanggapin natin at palalaguin natin syempre. Ayoko rin na masyado ako malulunod sa ganung, anong tawag doon, sa ganung lifestyle. Gusto ko simple lang yung buhay ko, na ganito, nakakagala ako. May freedom ako, may financial freedom, ganyan. Yun lang ang gusto ko. Hindi ko naman gusto yung yung anong tawag doon, yung sobrang rangyang buhay, di ba? Like parang hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung pera mo, na tapos ang mangyayari is ibibili mo lang ng hindi masyadong makabuluhang bagay, parang ganon. So gusto ko, yes, gusto kong yumaman din, pero hindi naman to the point na sobra, yung parang lalamunin ka na ng kayamanan mo. Parang yung pera na yung magko-control sa'yo. Ayoko ng ganun. Gusto ko lang i-enjoy yung buhay ko, simple, payapa, ganun. Hindi naman ako against sa mayayaman, kasi buhay nila yun eh. Iba lang talaga yung gusto kong buhay kaysa sa buhay na tinatamasa nila ngayon. Siyempre pinaghirapan din naman nila yun, kaya pwede naman nilang gawin yung kung anong gusto nila. Ako, tamad akong tao. Aaminin ko, tamad akong tao. Pero pagka gusto ko yung ginagawa ko, talagang pinagpupursigihan kong tapusin, gawin, ganyan. Ayoko rin yung buhay na yung may naiinggit sa akin to the point na parang hindi naman maganda. Kaso may mga ganun talaga eh. Kahit gusto mo lang mag-inspire ng mga tao, yung ibang tao kasi hindi na nawawala sa kanila yung ganung mindset na naiinggit sila, na yung puso nila hindi masaya kapag nakikita kanila na umaangat, parang ganun ba. So nature na kasi din yan ng tao eh, yung crab mentality. Talamak na talamak talaga yan kahit saan naman sa mundo, di lang naman dito sa Pilipinas, may mga ganyan tao talaga. So dapat mo lang silang iwasan, ikaw na mismo yung umiwas. Kung kaya mo naman silang i-handle in a good way, bakit hindi? Kung gusto mo mag-umpisa mag motovlog, umpisahan mo na agad. Huwag ka nang mag-aral-aral ganyan. Huwag mo na masyadong pag-aralan. Ang susi lang naman talaga sa pagmamotovlog is sarili mo lang, kung ano lang gusto mo sabihin, tsaka umpisahan mo na ngayon. Kung gusto mo mag-motovlog at hindi ka pa nag-uumpisa, umpisahan mo na ngayon. Mag-upload ka ng mag-upload. Kahit ano lang mga pinagsasabi mo dyan, kahit hindi masyadong nakakatulong, basta may konting humor, okay na yun. Kasi minsan naman, kahit wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo dito sa video, kapag may konting humor ka at nagustuhan ng tao, susundan ka nyan, papanoorin ka nyan. Minsan ganun ako eh, parang kung ako kunyari consumer ako or manonood ako, viewer, ganyan, audience, minsan kahit wala nang kwenta yung sinasabi ng tao, basta yung parang talagang unrelated na or irrelevant na, basta nakakatawa siya or may part ka na napapatawa ka na lang talaga, papanoorin mo pa rin siya kahit tagal-tagal ng video, kahit basta ganun. Yung bang kahit wala ka mapupulot na aral, kahit wala ka mapupulot na information, basta nakakatawa ka nakakatawa, matatawa ka talaga at mapapanood mo siya palagi. Parang ganun, aabang-abangan mo siya, mag-upload. As a consumer, ganun ako eh. As a viewer or as an audience nga, ganun ako. Pag ako'y natuwa sa isang vlogger,
Kahit walang kakwenta-kwenta yung vlog niya, pinapanood ko talaga. Tsaka minsan suporta na lang din sa ano, sa kapwa naghahangad maging YouTuber, ganyan. Sinusuportahan ko sila, pinapanood ko yung mga vlog nila. Marami akong pinapanood sa YouTube, and minsan sa kanila rin ako nakakakuha ng ideas, ganyan. Syempre dito naman kasi sa mundo natin, ideas lang yan eh. Tapos ikaw na lang yung bahala mag-execute kung paano mo i-execute. So andito na nga pala kami sa, saan na ba to? Santa Teresita. O lagpas na yata kami. Muson na pala kami mga friends. Muson. Parang kulimlim, wag sanang umulan. Wala kaming kapote. May nagtanong kasi sa akin sa ano, sa Facebook, kung nanonood ka man ngayon dito sir, sana nasagot ko yung tanong mo. Kasi ako, nag-uumpisa pa lang din naman ako. Di naman ako ganun, di naman ako magaling mag-vlog. Minsan nga sala-sala sinasabi ko, nagre-reklamo na nga minsan yung mga viewers ko. Kung ano-ano daw sinasabi ko na hindi related sa aking title, sa aking ano tawag dito, sa aking content, ganyan. Kung ano-ano daw, eh ganun talaga. Content ko to eh. May mga natutuwa din naman sa mga vlog ko, di ba? Parang nag-e-enjoy din naman sila manood. Kaya okay lang. Kung meron mga ganun, syempre hindi naman ako crowd pleaser, or hindi naman ako ang tawag dun, people pleaser. Kaya gusto ko lang gawin yung gusto ko. Tsaka ano mas gusto ko yung content is akong ako, hindi yung dahil lang sinabi nila. Pero may point naman kasi sila. Hindi naman ako madamot pagdating sa idea, or hindi naman ako close-minded pagdating sa idea. Pero gusto ko kasi yung ilalabas ko sa mga videos ko is ako lang. Yung tipong walang halong basta ganun. Basta gusto ko ako lang. Akong bida dito eh. Joke lang. Wala lang, parang gusto ko lang yung ano, yung concept na yung sarili mo lang mismo yung inihahain mo sa madla, parang ganun. Open naman ako sa mga ano, criticisms, and na-apply ko naman siya sa ibang videos. Pero minsan may gusto lang talaga akong sabihin na gusto kong ilabas din sa public, parang ganun. Yun kasi nagtanong sa akin, siguro gusto niya rin mag motovlog. Nag-PM kasi siya sa page ko sa Facebook. So kung hindi pa kayo naka-follow dun sa page ko sa Facebook, paki-follow na rin kung may time kayo. Andyan lang naman yun sa aking sa about info, yung mga gano'n. Yun, nag-message siya sa akin dun, nagtanong siya kung ano daw mga maiipayo ko pag mamotovlog. Yun lang naman ang mga maipapayo ko, kasi yun lang naman din yung ginagawa ko eh. Hindi na ako magpapaka-technical kasi di naman ako di naman ako YouTube expert. Ano lang talaga ako, aspiring vlogger lang, ganun. Simpleng mamamayan lang din naman ako eh. Ang kailangan nyo lang talaga mag-aral ng editing, yun lang. Basic editing lang. Tapos kapag nagkaka-time ka na or gusto mo ng karirin, saka ka mag-aral ng ano, extreme editing, ganyan. Kasi ang ginagamit ko pa lang naman yun, basic lang talaga. Mga clipping, trimming, kung paano mag-cut, kung paano yung transition, storyline, ganun lang. Minsan nga wala pa akong storyline eh, parang pinagdudugtong-dugtong ko lang mga sinasabi ko dito eh. Yun na, typical motovlogging lang, typical editing, ganun. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Kasi limited pa lang din naman alam ko sa YouTube. Tsaka ano pala, kung gusto niyo talagang karirin ang vlogging at saka YouTube and content creation, mag-follow kayo ng mga channel na nagtuturo how to create contents, ganyan. Yung how to engage para marami mag-engage sa post nyo, ganun.
Yun, mag-follow kayo sa mga ganun. Yun lang din ang mga maititip ko sa inyo. Kasi ganun lang din ang ginagawa ko. Tapos nood-nood din kayo ng mga vlog, tapos kuha kayong idea. Ganun. Okay lang naman may kaparehas kayong idea eh. Kasi minsan ang tao, kapag ka meron sila napanood ng content, minsan kasi yung content na napanood niya is gusto niya rin mapanood sa ibang tao, 'di ba? Like parang ano yung magiging mga experience ko. Tapos kapag ka napanood niya yung experience ko, manonood siya sa iba ng experience niya about doon sa na-experience ko din. Para bang kung sa hospital second opinion. Second opinion. So ayan mga friends, papasok na kami dito sa Mabini. Ngayon lang talaga ako nakapasok dito. First time ko dito. Uy, pengin namang isa sir. Ang bilis ng biyahe namin. 9:20 pa lang. Nandito na kami. Malapit lang pala to. As in, medyo malamig din ang hangin dito. Medyo. O baka maaga pa lang talaga. So ano ba to? Bayan na ba to ng Mabini? Oh, parang Bawan pa lang pala to. Manghinaw. Hindi ko alam kung natutuwa kayo sa kadaldalan ko dito sa vlog ko eh. Sabihin nyo kung natutuwa kayo o hindi ah. Medyo madaldal talaga ako sa tunay na buhay. Pero sa personal, madaldal din. Pagka gusto ang kausap, madaldal. Pag hindi, tahimik. Gayon. Yun lang. Ang init na. Sakit ng ng araw. Yung ganda. Yung mga puno-puno. Hindi masyadong matiktik ang daan din kahit concrete. Ang kinis ng kalsada kahit concrete, hindi maalaw. Dami. 136,000. 7 million liters ang capacity, hanip na yan. Grabe, laki. Mabini na ba to? Hindi ko alam kung mabini na to eh. San Juan Santo Niño Elementary School. Ayun, Mabini na nga. Nasa Mabini na kami mga friends. Hindi ko lang alam kung anong barangay to nakakasakop dito, pero andito na kami sa Mabini. Ay, pusti. Hanip na yan. Pusti eh. Agara ah. Uy, banking. Pakalula. San Francisco. I love San Francisco. Nice one. Buti na lang may signal dito. Hey. Yeah, mga friends, ganda. Sinasabi na nga ba? Mabini General Hospital. Dito tayo, pakanan. Dito na kami mga friends sa BSU. Maaliwalas dito. Medyo liblib nga laang. Open na open pa. Maganda ang campus. Maaliwalas. Pag tumaas ka doon ka nakatambay. Sa taas na yun, sa 3rd floor. Aliwalas dyan. Lahat ng hangin sagap mo. Oo nga. Sige, masama ang pakaramdam magpapacheck up ka na diretso.
Yo mga friends, nakahanap na kami ng bed spacing. Bed spacing. Hanap na kami matitirhan. Konting lakad laang sa school. Ay, dini ba lang? Yan eh, bababa ka na lang din eh. Time check ay ano oras na? 11:30 na mahigit. Kakain muna kami din at bago kami umuwi, pauwi na rin kami. A few inches later. So yung mga friends, nakauwi na kami. Dito ko na lang tinapos ang vlog ko sa bahay at ang init, sobrang init. Di na ako makapag ano sa karsada. Kinamang init. So yung mga friends, maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka dito sa part ng video na to, huwag mo na kakalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And huwag mo na rin kakalimutan mag-like. So yun lang mga friends, maraming salamat. May konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Please.